Hello guys! Good evening Philippines and good afternoon London! Welcome guys sa Hey Jude exclusive interview ng Star Magic with Janela Salvador and Marcus Patterson. Hi! Kamusta naman po kayong lahat? Happy New Year sa inyong lahat! Okay, umpisa na natin. Sobrang na-miss ko siya. After namin magsama ng teleserye, tulad niyang napanood niyo dun sa vlog namin, akala ko mag-e-end na doon yung aming relationship, magjowa kami. But hindi. Nagka-pandemic na't lahat, pero okay pa rin yung communication namin nito. Super love ko itong babaeng ito. At syempre, huwag ko nang patagalin. Guys, please welcome my Emma, the ever-beautiful Janela Salvador! Hi! Hi, Emma! Gusto ko yung pagkanta mo. See? Yung pagiging magaling mo sa pagkanta, it's because of me. Sa akin mo naman. I know. Alam mo, sobrang love lang talaga siguro kita at gawin ko to ever. Hindi ko malaman. Thank you so much for doing this. It's such an honor. Hindi ko pa ginagawa mag-interview, pero I think eto na yung sinasabi ng 2021. Baka magkaroon ako ng sariling talk show. So why not? Okay. So, Mike Emma, congratulations. Tulad ng sabi ko sa'yo, I am so proud of you. Super. Yung natutuwa ako na ang strong mo, yung hindi ka natakot, nakakatakot pero naging brave ka. Kasi, alam mo yun, alam mong isang blessing yung ibinigay sa inyo, diba? So, kamusta yung journey ng may little cutie patuti sa iyong tummy? Well, actually, ikaw, of all people, you know my journey. Every step nandun ka. In-update kita. Grabe yung feeling na alam kong may life akong nabuo. May kine-carry akong life. It's such a big thing. And hindi ko siya na-realize until kasi when I was pregnant, syempre, hindi ko alam parang hindi pa nagsisink in agad sa akin na totoo na talaga. But now that he's here, grabe yung mga realizations ko. Grabe, instant. Totoo nga yung mga sinasabi ng mga mom na the moment you see his or her face, nakawala lahat ng sakit, everything. Ang galing, no? Okay, alam naman nila na alam ko bilang ako yung Camilla sa iyong life. Pero, pwede mo bang i-share nung nalaman nyo? Parang anong feeling nun? Natakot ka ba? Sobrang kinabahan ka ba? Or may joy ba kayong na-feel parehas ni Marcos? Ano ba? Actually, the moment we found out, kinabahan talaga kami, pero at the same time, nagtinginan kami kasi, okay, ito yung story. Nasa Boracay kami noon. We were just there like, Galing yan Ikaw random trip. As in, random lang. Gusto lang namin to take a break, to enjoy. Before the pandemic, before naging scary ang lahat. So, actually, ayun. So, I took the test there. Tapos, dalawa yung tinake ko. Tapos, nung nalaman ko, lumabas ako ng bathroom, syempre. Sabi ko, it's positive. Tapos, nagtinginan kami. Kinabahan kami, pero at the same time, we were like, why can't we stop smiling? Parang, ang saya pa rin namin. Andun yung, I was just so happy. Hindi ko ma-explain. Sabihin ko lang kung paano niya kwento sa akin, ganyan na ganyan. Walang dagdag, walang nabawas. Ganyan. At ganyan, yung joy sa mata niya, yung ngiti niya, ganyan. Yung parang nandun nga daw talaga yung kaba, pero
silang dalawa, parang iba yung joy na na-feel nila. Siguro kasi iba talaga pag in love. So, ayun. Okay. From love naman. Oo naman. Kaya naman tignan mo naman super cute ni Baby Jude. So, eto, sino ang may may best in reaction nung sinabi mo na I'm pregnant? Ay nako, isa ka sa mga best in reaction. Kilala niyo mo po eh. Manager din, si Kuya Alan, best in reaction din siya. The Pero manager na Marcos. ikaw umiyak ka. Yeah. Akala mo no anak na anak, masyadong, kasi kakatapos lang naman kasi ng Killer Bride that time. So, feeling ko, nandun pa rin yung pagkakamila ko. So, ayun. Sabi ni Ate Maha, wait lang, naiiyak ako. Narinig ko siya sa phone. Ayan. So, after ko, si Alan, the manager of Actually, nung nasa beach kami, kasama namin si Kuya Alan. It wasn't just us. And nung nalaman namin ni Marcos, natutulog siya. So talagang kinakabahan kami. Sabi namin, gigisingin ba namin siya? Baka ma-heart attack siya. Tapos ayun, sinabi na lang namin pag-gising niya para steady. Okay. So, syempre, during pandemic, yung pregnancy mo, di ba? Ang hirap ba? Anong naging daily routine mo? Syempre, di ba sabi nila, yung mga buntis parang laging naiinip, iba yung moody, di ba? So, anong ginawa mo para, di ba, malibang ka or... Well, for me, ang hirap kasi as much as I wanted to go out and, see the sun, ganyan, syempre, habang lumalaki din ako, I didn't want to be seen muna. Mhm. So, naka-lock up talaga ako sa bahay the whole time. As in, I tried to find ways na maglakad-lakad sa bahay. Mhm. Mahirap. And hindi ako masyado naging moody. Pero, ano ba? Totoo ba yon yung parang iba't iba, minsan may iyak ka, yung minsan yung kahit tanggap mo na you're pregnant, yung may iyak ka, may takot, na-feel mo ba lahat yon? Yeah, na-feel ko lahat. Na-feel ko siya usually nun kapag meron akong, kasi syempre marami akong pinaghandaan na pagsasabihan kong tao. So, pag sinasabi ko na dun sa mga tao na pinag-preparean ko, dun ako na naiiyak or na kinakabahan talaga. Pero actually, the first few stages, the first few months, maybe the first 4 months, hindi pa masyadong halata. I was in denial. Hindi naman in denial, pero parang hindi pa rin nagsisink in sa akin. Kasi sabi ko, meron ba talaga? Parang ang weird isipin. Pero, ayun. Nung nag-sink in na, Nung nag-sink in na siya, nung talagang sumasakit na yung mga sipa niya, tapos mukha na akong bowling ball. So, it's real. well, nakita kita during your pregnancy. Yes. Parang hindi ka nga preggy, sobrang blooming. Yung parang nakaset. Alam mo yung parang ready ka? Yung parang ganon. Alam nating hindi, pero yung sobrang blooming mo that time. So, I ayun. was just happy siguro. Mhm. So, maliban sa mga ayuda na dumadating sa bahay mo ng mga food, ano nga ba yung pinaglihian mo nga? Pinaglihian ko. Marcos, pinaglihian mo ba? Nagagalit ko kay Marcos. Hindi ako naging mataray sa kanya. Ang bait ko nga eh. Ang bait ko. Tanong kaya si Marcos. Si Marcos, in fairness naman, hindi niya ako masyado binigyan. Hindi masyado ako binigyan ng sakit ng ulo while I was pregnant. He used me, cook for me talaga. Pinagluluto niya ako ng breakfast. Stuff like that. So talagang na-appreciate ko siya. Yan, nakita ko sa IG, pinagluluto ka nga ng breakfast. So, pag kunwari masakit yung kasukasuan, may mga massage, ganyan. Oh yeah, minamassage niya ako. Merong mga, pag pregnant daw, may mga parts na bawal yata ipamasahe. Pero yung lower back ko kasi, I have scoliosis. So, pag sobrang sumasakit siya nung first trimester, pinapamasahe ko. Game naman siya. Pero kailangan ko siya i-guide, siya marunong magbasahe. Oh, yun.
pumapasok. May kamay. So, ang maganda, no, kahit na mahirap yung pagdadalang tao mo kasi pandemic, at least nandyan si Marcos sa tabi mo ba para alagaan ka, para ano yun, ang dami natin, minsan di ba maiwas ka-anxiety, but maganda na partner ka na nandyan, nakakapag-usap kayo together, di ba? Napaghahanaan nyo. Ang laking tulong talaga na kasama ko siya noon the whole time. Kasi in times na, may mga times na emotional, tapos nahihirapan din ako physically, di ako masyado makatayo, especially for last few stages. Andun siya. And not just him, like kayo, the people who, and my mom, my dad, the people who were around me the whole time. Hindi naman around physically, pero yung, kung kailangan ko sila, nakakausap ko sila, kayo ko. So, nakatulong talaga yun sa akin. Okay. Doon naman tayo sa host na host ako sa OK. Okay, doon naman tayo sa Introduce Jude to the World. Ako, syempre, very grateful ako na isa ako sa unang nakakita ng mga videos and pictures. Pero, anong feeling, Emma? Anong feeling, Janela, nung nakita mo na, nahawakan mo na, hindi mo na lang siya nararamdaman na nasa loob ng tiyan mo, nandyan na si Jude. Anong na-feel mo nun? Anong naramdaman mo that time? It's funny kasi right after giving birth to him, as in the first few moments, sa sobrang saya ko, I wanted to stand up kasi kinuha siya sa akin syempre. Nilinis siya, ganyan. Tapos sabi niya, gusto mo ba, do you wanna take a, my accent, do you wanna take a warm bath? Yeah. Gusto ko tumayo sa sobrang excited ko. Gusto ko siya makita, ganyan. Gusto ko siya makakan. But then I realized, teka, di ko pala kaya. Yung sa sobrang excited ko, I was on cloud 9, hindi ko na-realize na pagod pala ako. Ganun pala yun, yung kahit pagod na pagod ka. When you think about your child, or pag nakikita mo yung face niya, talagang wala. Parang nananong yung pain. Ayun. Naiyak ka ng todo ba? Nung actual na when I gave birth? Actual and yung after, nung nahawakan mo siya. Tears Naiyak ako. Or si Marcos yung umiyak? Hindi kami naiyak agad. Ako naiyak ako when I first saw him smile. Yung mga quiet moments namin sa kwarto, tapos natutulog siya, tapos nag-smile siya. So, parang naiyak ako kasi, he's mine. Parang gano'n. At maganda dyan, hindi lang si Marcos yung nandyan para sa'yo, di ba? Like, yung dad niya, and of course, Tita Janine, Yes. na pumunta din dyan sa London, di ba? So, paano ka ginaid ni Tita Janine? Paano ka niya kinausap? Parang meron ba siyang mga sinabi na, anak, pag na-feel mo to, okay lang yan. O pag lumabas na si Baby Jude, ganito. Ano yung mga ibinigay niya sa yung advice? Oh yeah, every step actually, kunwari may nararamdaman ako, tinatanong ko, is this normal? Did you feel this? So, buti na lang talaga andito siya at natanong ko siya sa mga ganong bagay. Kasi ang dami kong, yung nakakapraning when you're a first